What's up mga ka-side hustler? Yes, okay. Moving pa. Alright, may delay. Okay. So, welcome to my channel. Ako po si Rose, ang inyong The Side Hustler Mama. Ang episode na ito ay para sa inyo kung kayo ay magsisimula pa lang na maging isang freelancer. Nag-explore kung ano ba yung freelancer, paano ko gagawin step by step. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's start. First, ano ba yung freelancing? So, yung freelancing, ito yung mga tinatawag na independent contractor. Meaning, hindi katulad, kung ikukumpara mo kapag empleyado ka, pag natanggap ka sa isang company, 'di ba hindi ka na pwedeng tumanggap ng ibang work mo kasi magkakaroon ka ng breach of contract na tinatawag. So sa corporate ganun 'yon. Kapag ka ikaw freelance ka, ibig sabihin independent ka, wala kang exclusivity. Pwede kang tumanggap as many clients as you can. For as long as kaya mong i-balance yung mga workload mo. Pwede. Meron din naman na ginagamit to as side gig. Ito yung mga project base. So for example, marunong kang you graduate sa computer studies. Kunwari, ganyan. So magaling kang or pwede kang mag-develop ng website o mag-develop ng app. Yan. Pwede siyang per project base. O kaya naman marunong ka mag-edit ng video or nag-graphic design ka. So, pwede siyang per project. Yung mga hourly base, ginagamit siya as reference. So, ano ba yung katanggap-tanggap na hourly rate? 2025 na kasi ngayon, no? Mataas na rin ang presyo ng bilihin. Dati kasi, pinakamababa sa Upwork, I think is $5. I think hanggang ngayon $5 pa rin. Pero ako, kung tatanungin nyo ako, kung nagsisimula kayo, okay lang. Kasi you need to build your portfolio. So, yung iba, syempre, mas mura, mas kakagatin nila. Pero syempre, mas mura yung rate mo, ibig sabihin, mas baby yung skills mo. Ibig sabihin, kailangan ka banturuan, ganyan, kailangan kang tiyagain. So, if you are a beginner, it's up to you. Kasi kapag mas mataas yung rate mo, mas mataas din yung expectation nila sa inyo. So, ayun. Ano pa? Kapag freelancer ka, wala kang exclusivity sa companies. Tapos, meron ka ring choice kung gusto mo na mag-work ka on a fixed schedule. For example, 8 to 5 based on US time zone kung ang client mo ay taga-US at nire-require ka niya na mag-online ng US daytime. Meron din naman na flexible for as long as matapos mo yung task mo, output-based sila, papayagan ka nila. Basta meron ka lang masubmit within 24 hours. So lahat yon options kapag ikaw ay freelancer. So next, Rose, kasi dun sa last video mo, digital marketing yung focus. Yun po yung aking niche. So, hindi ko po sinasabi na, anong tawag dito, yun ang itry ninyo. Pero, syempre, kung tatanungin nyo ako, good paying ang digital marketing. Kahit i-search nyo po yan online, ang project management and digital marketing are one of the top niches pagdating sa freelance ng mga Filipino. Yan. Ngayon, ano ba yung niche? Okay. So, yung niche, ito po yung tinatawag natin na expertise mo. Yan. Saan ka magaling? Ano ba yung strength mo? Ano ba yung skills mo? So, kailangan i-assess mo yung sarili mo kung saan ka magaling, kung saan ka happy na ginagawa mo. For example, magaling kang mag-organize ng mga files. So, pwede kang maging admin assistant.
or tinatawag na general virtual assistant. So, more on mga paperworks pero online. Yan. So, halimbawa naman, mahilig ka sa social media. Ang gawin mo kung mahilig ka sa social media at may interest ka sa social media, merong mga free online courses na pwede mong i-search sa Google. Tapos, mag-sign up ka lang doon and then pag-aralan mo kung paano ginagawa yung social media. And then you start, no? Kung ano yung pwede mong i-render na service. Ako noon, hindi talaga ako into digital marketing. I handle a marketing department, but we have a different team for digital marketing noon kasi hindi ko siya, parang feeling ko napaka-komplikado niya. So, ako mismo, nagsimula ako na aralin lang yon. And tinype ko lang talaga sa Google na ano yung free digital marketing courses. So, ayun. Yun yung number 1. Meron namang iba na magaling na sila mag-video edit. Yan, lalo na yung mga estudyante ngayon. Diyos ko, ang gagaling, yung mga pamangkin ko, ang gagaling nilang gumamit ng Canva, ng mga CapCut. Pero syempre, yung mga professional, gumagamit na sila ng, I think, Premiere yata yun. So yun, kung editing naman, magaling kayo, pwede rin yan sa inyo. Ano pa ba? Copywriting, 'di ba? Lalo na ngayon, kailangan this 2025, lahat nagagawa na ng AI, halos lahat. So yung mga copywriters nung a year ago or 2 years ago, nagkaroon sila ng problema pagdating sa client nila na sila yung nagsusulat, no? Lalo na yung mga creative writer. Ngayon kasi, yung AI like ChatGPT or ano pa ba yung isa, Gemini, ang dami na eh, can actually write it for you. So, itatype mo lang kung anong gusto mo. So, ang naging skills ngayon ng mga writers is how to use ChatGPT para mapadali at mas maparami yung pwede nilang i-cater na client. So, ayun. Again, how to find your niche is to assess yourself. Kung saan ka magaling, ano yung mga skills mo, ano yung kaya mong tiyagain at ano yung interest mo. From there, malalaman mo kung ano yung niche mo. Next, eto na. Ito yung sinasabi ko na top freelancing niches for Filipinos. So number 1, ito yung virtual assistant. So general VA, sila yung pwedeng maging secretary ng isang company or maging secretary ng coach, whatever, maging assistant technically. Pwede ka rin maging number 2, project manager. So ito yun, ito yung aking service. So nagmamanage ako ng multiple projects, naglo-launch ng mga campaigns, other what do you call this? Other team members report to me para magbigay ng updates, ganyan, mag-coordinate, yan. So, minsan meron akong project coordinator or project assistant, pero project management is that. Minsan may VA ako, yan, yung number 1, kasi kailangan ko kapag masyado ng marami yung hinahandle. Third is social media manager. Ito yung mga nagra-write ng content, 'di ba, via AI na ngayon. Tapos create din sila ng design for the graphics or kung meron silang graphic artist na separate, that's good. And then yung lead generation specialist. So etong lead generation specialist na to, meron kasing mga platform, so isi-search nyo lang din yan. Merong platform na pwede ka makapag-generate ng leads. I think it's Seamless yung isa. Tapos meron din naman, connected din to yung sa pagme-media buying mo, which is yung mga raran ng ads for lead generation. So, connected yan dyan. And then, ito yung sinasabi ko kanina ng mga copywriter na tawag na ngayon ay AI prompt writer. Kasi nga, yung mga copywriter, nawalan sila ng work, majority, nung hindi sila naka-adapt sa pag-use ng AI para sa kanilang service. So, ayan. Ayan na ngayon yung top freelancing niches for Filipinos. So,
kung gusto nyo na medyo maganda-ganda ang bigayan at ang rate ninyo per hour, I highly suggest na i-search nyo tong mga to. Maghanap kayo ng free courses, like online free courses. As much as possible, I will upload for each kung ano yung mga ginagawa para naman makatulong. Pero kasi sobrang dami nun. So, I'll try my best to just to give you insights about each position that you can actually explore when it comes to freelancing. So next, okay. Alam ko na yung freelancing. Alam ko na yung niche ko. Gusto kong mag-focus as virtual assistant kasi number 1 yan. O kaya gusto ko maging project manager kasi nakikita ko rin yan. Maganda yan. Pero paano ko? Saan ko makikita yung client? Paano ko mag-a-apply? So, para sa akin ang dami kasing scammers online. Hindi nyo kailangan magbayad. Number 1, hindi nyo kailangan din mag-provide ng personal information nyo, lalo na mga bank details nyo, please. Wag po kayong magbibigay ng ganon. So, hindi po totoo yun. So, yung top platforms for Filipinos, number 1 is Upwork. Okay? Although, may mga scammers pa rin sa Upwork. Okay? Makikita nyo yan sa reviews. Kapag nakita nyo na pangit yung reviews, wag kayong mag-engage sa kanila. Kasi, alam mo yun, not unless siguro parang gusto nyo na lang ng stress sa buhay at bored kayo. Tapos second, kapag nakita nyo na yung, meron kasi yung payment method, kapag naka-disable yun or hindi sila naglabas ng pera ever, nako po, wag din, okay? So, lahat kasi yung mga scammers, nakakahanap sila ng paraan para makapang-scam. So, maging vigilant po pagdating sa ganyang bagay. Pero, as much as possible, itong Upwork, onlinejobs.ph, and Fiverr, sila yung best platforms. At nandito rin kasi kadalasan naghahanap yung mga clients. Like ako, pag naghahanap ako ng kailangan ko ng, for example, ng graphic artist or ng copywriter or kailangan ko ng web developer, kailangan ko ng video editor, ganyan. Ang una kong pinupuntahan is Upwork. Kasi, pag kasi pinakamatanda kasi dyan sa mga platforms na yan is Upwork. Like, ano pa siya dati? Nakalimutan ko na yung tawag sa kanya. Pero, Upwork talaga yung pinakanauna. And then, onlinejobs.ph, talagang it's meant for Filipinos. So, yung mga companies na naghahanap ng mga Filipino na VA, dyan din sila pumupunta. Tapos, yung Fiverr, ito naman, normally, ang nandito is mga may special na skills like yung video editing or mga voice talent. May mga iba rin na nag-VA and digital marketing pero hindi gaanong, I don't think nandoon sa kanila yung nasa platform na yan yung para sa mga basic like virtual assistants or project management. They are like companies or yung mga talagang sanay kumuha ng mga freelancers online. They prefer Upwork kasi worldwide siya. And then onlinejobs.ph if they prefer Filipino. So, ito po, ang aking Upwork na profile. Yan. So, tinakpan ko lang dyan yung mga rates and yung location, ganyan. Pero, ito yung ways, no, para sa akin kasi ito yung nag-work. So, ito yung share ko sa inyo. Paano nyo i-optimize yung profile ninyo? Number 1, use a professional profile. Okay? Huwag po kayong maglalagay ng profile na yung selfie na naka-sideways kang ganyan or nakaganyan ka or whatever pose, no? As much as possible, use a professional profile. Okay? And yung nakikita yung face ninyo. So, ayan. Eto, nag-try na kasi akong nag-experiment ako, iba-ibang profile. Yung iba like parang 2x2, ganyan. Tapos, meron din akong isa na, yung parang uso yun may color yung background. Ganyan.
hindi siya masyadong na-attract ko is mga low bowler na clients. Ganyan. Pero yung pinalitan ko nito, tas yun, syempre, kunwari, ano ka dyan, naka-office kineme ka dyan. Tapos may ano ka, laptop ka, yan. So, medyo napansin ko na nagmamatch yung gusto kong client na na-attract kong client. So, ang nakalagay dito is Digital Marketing Project Manager. Tapos, maliit lang na short description lang about me. Ano yung background ko sa digital marketing. It should be direct, on point. Tapos, ano yung service na nire-render ko. And then, kung ano yung mga testimonials sa akin. So, etong mga to, yung pinakauna kong naging client, actually 2017, hindi kayo maniniwala, pero ang rate ko noon is $3 per hour. Okay? Tapos, kasi part-time lang yun eh. Kailangan ko lang ng work. So, nag-start ako ng ganun, chinaga ko siya. Hanggang sa, yun, nag-search ako online, ano yung mga pwede ko pang pag-aralan para mas dumami pa yung kaalaman ko na maibibring to the table of the clients na magiging helpful para sa kanila. So, ikaw as a freelancer, hindi ka dapat burden sa kanila. Dapat helpful ka. Whatever you can to help them unload yung mga tasks nila, mga manual tasks nila, yun yung dapat na pagtuunan mo ng pansin. So, ito yun. Ito yung tsura ng Upwork. Meron ditong, ayan, languages, so fluent. Hindi ko na matandaan, pero parang may exam sila dyan para malaman kung fluent ka. Tapos, lalagay mo dyan kung anong hours mo per week, kung open ka, or kung fixed ka, or part-time lang, or full-time ang kailangan mo. Ako naman, as needed, open to offers. Yun. Yan yung itsura ng Upwork. Wala akong ibang accounts. So, wala akong onlinejobs.ph, wala akong Fiverr. Kasi, awa ng Diyos, once na na-hire ako sa Upwork, ilang months lang, kaya hindi rin ako nakakakuha ng top-rated plus na badge sa Upwork. Kasi yung top-rated badge, parang kapag tumataas na yung earnings mo, lalagyan kanila ng badge. Pero usually kasi once na na-hire na nila ako sa Upwork, tapos yun, after a month or 2, minsan 1 month nga lang gusto na nila akong tanggalin sa Upwork. Ibig sabihin kasi nun, na establish na yung trust, or syempre kapag Upwork kasi may tawag dito, meron kasi silang fee. So, depende yun eh. I think depende sa contract yun eh. Or depende kung gaano ka nakatagal. Kapag beginner ka, malaki-laki yung fee na nakukunin sa'yo ng Upwork. So, yun. Kesa naman mabawasan yung kita mo, pwede ka nilang i-direct. Pero, again, kapag ganun kasi magiging risky yun. Parang, pwedeng hindi ka nila bayaran, wala kang habol. Hindi ka tulad kapag nasa Upwork ka, protected ka. Yun. So, ayun, ako naman, kadalasan naman kasi, nakikita ko naman din na trusted naman. So, depende dun sa magiging call mo yun kung gusto mo na rin umalis sa Upwork. Yung iba kong mga ka-work na freelancers, ang ginagawa nila parang 6 months. Parang after 6 months, kapag consistent naman yung client na nagbabayad and okay naman ka-work, yun, nagsiswitch na rin sila ng direct. Ganon. Ayun. So, itong onlinejobs.ph, ito yung sinasabi ko. So, kung makikita nyo dito, ito yung common talent searches. Makikita nyo dyan. Meron silang virtual assistant, number 1. So, WordPress developer, ito yung nagbe-build ng website. SEO or what we call search engine optimization. Ito yung magaling sa mga keywords para i-optimize nila yung website para kapag kasi search, magra-rank ka agad sa page 1. Yan. Graphic designer, ito yung sinasabi ko kanina sa mga social media na kung
kailangan nila ng mga digital ads, ganyan. So, sila yon. Pwede ring print ads, yan, kung depende kung requirement yun ng client. And then, social media marketing, ayan yon. Real estate virtual assistant. So, kasi kapag sinabi mo na virtual assistant, hindi lang siya like, yung iba general. Depende kung anong kailangan nila. Like, gusto nila ng assistant, go. Pwede kami. Yung iba, may specification sila like, real estate virtual assistant. Ito kasi, may mga offer to na minsan connected sa sales. So, kapag may nako-close sila na sales, meron silang percentage or meron silang commission. So, somehow, mga sales rep, pero mga real estate agent, parang ganon. Tapos yan, content writer, Amazon expert, ito naman yung mga virtual assistant sila pero nasa Amazon industry naman sila. So, more on the e-commerce. Yan, sales rep, marketing, Shopify, and so on and so forth. Like, even the data entry, look, yung mga encoder, pwede rin dito. Ayun, project manager, go high level, and so on and so forth. So, ayun, makikita nyo dyan. Dito pa lang, makakapag-isip na kayo kung ano yung niche na gusto nyo. Ano yung gusto nyong pag-aralan. Kasi right in front of you, sinasabi sa inyo kung ano yung mga kailangan na skills. So, ayun. Ito naman yung Fiverr. Tulad ito, sa Fiverr, almost the same, pero wala kayong makikita dito na virtual assistant. More on ganyan, programming, graphics, digital marketing, writer, animation, So, ayun. Make sure to optimize your profile and verify your identity. So, yun nga, sabi ko kanina, kailangan meron kayong professional photo, may powerful na bio kayo, description nyo, ano yung skills nyo, ano yung experience nyo. If you have certificates or training na nakita nyo online na free, please add them. Kasi that adds in credibility dun sa profile ninyo. Okay, now, nag-create na ako ng profile eh. Paano ako makakaland ng first client ko? Yung iba, nagagawa sila for free. Yung iba na para lang makakuha sila ng testimonial kasi powerful ang testimonials and reviews. So the more na makita nila na maganda yung reviews mo, the more na syempre para rin yan word of mouth pero online. Kasi naglilib sila ng review about you eh. So yung iba nagbibigay pero ako I don't recommend. I mean, last resort na yon. Para lang ma-add nila sa portfolio nila. Tulad ng sinabi ko, ako noong 2017, I accepted the $3. Pero kasi that was 2017. Ano na ngayon, 2025 na. Para sa akin, ang pinaka-ideal is, $5 is still a good one, diba? Done nothing. Pero if you can get $5 to $8 as a starting, point, kung wala pa talaga kayong experience, I think okay yun. Acceptable na yun. Tapos, kapag nag-a-apply kayo, huwag kayong mag-copy-paste lang. Parang awa na, okay? Hindi ganun. Kailangan, kung ano yung required, for example, may mga template naman, pero wag mo siyang i-generalize na my name is Brando, I am ganito, ganyan, ganyan. My skills are blah, 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 blah. Here are my testimonials. Tapos, looking forward to hear from you. Ganon, wag ganon. Okay? So, kailangan customize siya kung ano yung hinahanap. So, halimbawa, you can use ChatGPT for that. Okay? So, halimbawa, sinabi nila, they are looking for a virtual assistant that is, may qualifications yan. Ganyan. So, pwede mong i-copy yun, tapos i-paste mo na. Can you write me a cover letter for this? Tapos i-paste mo yung requirements. Tapos lagay mo, I am an aspiring virtual assistant. My background is blah, 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 blah. Tapos, ibibigay sa'yo yon yung customized version nun ng ChatGPT. And then, okay? Kasi, nag-hire ako ng mga members sa ChatGPT, sa Upwork. Siyempre, pagka naghahanap ako ng freelancer, doon ako naghahanap eh.
alam naman namin kung gawa sa ChatGPT yon. Kaya, ang pinakamahalaga pa rin dyan is, titignan pa rin namin is yung profile mo. Kung maayos ba yung profile mo, kung optimize ba siya, at alam mo yun, nandoon yung skills na hinahanap namin. Pero, as much as possible, yung ano ninyo, yung cover letter ninyo, huwag yung gawing telenovela kasi hindi naman yan binabasa. But then again, walang masama kung gagawin nyo na naka-customize siya. Short, sweet, and direct. So, ayun. Yun lang naman. So again, kung may tiyaga, may nilaga, kaya mo yan. Kung nahihirapan ka, back to basic, go to step 1, and then step 2. Hindi mo kailangan na puwersahin yung sarili mo. Sa akin, nagsimula ako, talagang inaral ko lahat nakukuha sa free online courses. May mga iba na nagpapabayad. Ako po ay hindi nagpapabayad. Kung ano yung, kung meron kayong tanong, just comment down below. As much